Ang Pilipinas ngayon. Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon. Magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Welcome po ulit sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Sa ngalan ni Ven Blones, ito po si Steph Vicente. Samahan niyo po ako sa kabuuan ng ating palatuntunan. Tulad ng dati, mapakikinggan po ang ulat ng ating mga kapatid na himpilan sa probinsya, ang ating mga segmentong balitang negosyo at kalakalan, balitang sports at balitang artista, maging ang ilan sa mga pangunahing balita mula dito sa ating bansa. Yan po sa kabuuan ng ating palatuntunan, ang Pilipinas ngayon. Mga kaganapan sa Kamaynilaan at mga kalapit na lalawigan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa mahahalagang balita, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pamigay ng Land Electronic Titles o e-titles sa mahigit 2,600 Agrarian Reform Beneficiaries o ARBs sa Rehiyon 11 o Davao Region sa isang seremonya sa Rizal Memorial College Gym sa Davao City nitong Miyerkules, Pebrero 7. Ang naturang kaganapan ay alinsunod sa pagpapatupad ng support to parcelization of lands for individual titling o split project ng Department of Agrarian Reform o DAR na nakaangkla naman sa pagpapaganda pa ng land tenure security at pagpapalakas ng property rights ng ARBs. Ayon sa DAR, plano ng ahensya na makapagpamigay pa ng Collective Certificates of Land Ownership Awards sa mahigit 1,140,000 ARB sa iba't ibang lalawigan at rehiyon na sasakop naman sa nasa 1,300,000 at 67,833 hektarya ng lupa sa buong bansa. Atin nang pakinggan ang naging pahayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa nabanggit na seremonya. Ang namumuno ng Department of Agrarian Reform at siyang naglalakad dito sa ating mga ginagawa ngayon. Ang Secretary ng DAR, Secretary Conrad Estrella. Andito rin po ang Special Assistant to the President na anak din ng Davao, Secretary Anton Lagdameo. At ang Regional Director na narinig natin kanina, Regional Director ng DAR, Eugenie Folante. Andito rin po ang ilang membro ng kabinete at sinama ko para maipakita kung paano ating ginagawa yung sinasabi ng whole of society, whole of government, whole of nation approach. Ibig sabihin, hindi lamang ang DAR ang tangkatrabaho para sa inyo tungkol dito sa agrarian reform, kung hindi ang iba't ibang departamento rin ay may ginagawa, mayroong contribution yan kasi at hindi lamang naman ang pagbigay ng titulo, kung hindi ang mga kasunod na suporta ay napaka-importante rin. Kaya nandito tayo. At yan po ay ang halimbawa ng whole of government approach na aming ginagawa. Fellow workers in government, ladies and gentlemen, magandang tanghali na. Tanghali sa inyong lahat. Masaya ako at nakadalaw uli ako dito sa Davao. Maraming masasayang alaala ang ibinigay ng Davaoenyo sa akin at sa aking pamilya sa nakalipas na panahon. Marami ring mga pagkakaibigang panghabang buhay ang nabuo rito.
hindi maaaring mawala sa aking puso ang pagmamahal ng Davao sa mga tao dito. Kaya naman, nagagalak ako na maging bahagi ng mahalagang pagtitipon na ito na pinangungunahan ng Department of Agrarian Reform, kung saan tayo ay namimigay ng mga titulo sa ating mga magsasaka na matagal nang nag-aantay na magkaroon ng sariling lupa. Matagal na nagsimula itong proseso na ito dahil nilagdaan ng aking ama ang Presidential Decree number 27 na naglalayong magdulot ng tunay na kalayaan sa mga magsasaka mula sa pagkabihag sa lupa. Kaya ipinagmalaki ko na minana ko ang pagmamahal at pagpapahalaga ng aking ama sa ating mga magsasaka. Kaya naman, talagang pampatawa na mahirap kong makita, nakakadurog po ng puso, na makita na hanggang ngayon, ang pinakamahirap sa ating bansa ay ang mga magsasaka. Kayo ang nagpapakain sa amin, hindi nyo magpakain ang pamilya ninyo. Kayo ang nagpapakain, nagbubuhay sa buong Pilipinas, sa lahat ng mga Pilipino. Ngunit ang tulong na nanggagaling sa ating pamahalaan, nanggagaling sa ating lipunan, ay napakaliit naman. Kaya ito ipapalitan natin. At hindi na tayo papayag na ang pinakamahirap na hanap buhay ay ang magsasaka. Mahirap naman talaga. Kahit anong gawin natin, mahirap ang magsaka. Kaya kailangan ng tulong ng ating mga magsasaka, ang lahat ng tulong na maibigay ng pamahalaan at ang pribadong sektor kasama din dyan. Ang lahat ng tulong na maibibigay ay ibibigay namin para naman ay masabi natin maganda ang maging hanap buhay ng ating mga magsasaka. Kaya naman, pagkaupo ko bilang Pangulo, ipinalam ko sa bayan, sa aking unang SONA, na ipapagpatuloy ko at higit na pagbubutihin ang tunay na reformang agraryo na sinimulan ng aking ama. Sa pakikisa tulong ng Kongreso, nilagdaan natin ang batas sa loob ng unang taon ng aking pamumuno, ang New Agrarian Emancipation Act. Dahil po sa batas na ito, ang pagkakautang ng mahigit ng 600,000 na agrarian reform beneficiaries ay hindi nasisingilin pa ng pamahalaan. Layunin kong matapos ang pamamahagi ng lahat ng lupang saklaw ng CARP bago matapos ang aking termino. Kaya't natutuwa ako na masigasig ang DAR sa pamimigay ng mga titulo. Patunay sa sipag ng DAR ay ang mahigit na 90,000 na titulo na naipamahagi noong 2023, nakaraang taon. Lagpas ng 40,000 sa target na 50,000 sana lang na titulo. Umaasa ako na dadami o dodoble pa at sa taon na 2024. Ang mahigit na 2,000 titulo na ipapamahagi natin ngayon dito sa Davao ay magandang simula at simula lamang para sa 2024. Ang pamimigay ng titulo sa ating mga magsasaka ay unang hakbang lamang sa pagkamit ng kanilang kalayaan sa kahirapan. Ang kalayaan sa gutom at kahirapan ng magsasaka at ang pagsisiguro ng sapat na pagkain para sa bawat Pilipino ay hindi makakamit sa pamamagitan ng pagpapamahagi ng titulo o lupa lamang. Kaya naman, sinasabi ko na dapat gawing totoo ang kasama sa Agrarian Reform Act. Ang Agrarian Reform Act po ay hindi lamang nagbibigay ng titulo ng lupa. Patuloy ang suporta pagkatapos. Dahil kung wala namang suporta, ang ating mga magsasaka, kahit na may hawak na titulo, hindi kayang magsaka yan. Kaya yung access sa mga processing machines, sa mga yung ginawa ng Land Bank na ginawang mas streamline yung access to credit para mas madaling magpautang at kaya naman ng magsasakang bayaran. Kaya naman, inubuhos ngayon ng pamahalaan
ang mga serbisyo at ayudang kailangan ng mga magsasaka. Ilan sa mga ito ang mga libreng punla, abono at mga kagamitan ng pangsaka. Kailangan din ng mga karagdagang infrastruktura kung kaya naman nagpapagawa rin tayo ng mga bodega at kalsadang malalapit sa sakahan sa pamilihan. Para hindi kayo nahihirapan dalhin ang inyong ani ay mula sa pinagsasakahan ninyo hanggang doon sa palengke para bababa pati ang presyo, mas malaking kikitain ng ating magsasaka. Kaya't inaanyayahan ko po kayong lahat na magtulungan at sa pagtataguyod ng kapakanan ng ating mga magsasaka. Tulungan natin silang makaahon sa kahirapan at mapaunlad ang kanilang kabuhayan sa pamamagitan ng mga makabagong pamamaraan. Mula sa pag-aararo, pagtatanim, pag-aani hanggang sa pagbebenta sa merkado. Sama-sama at kapit-bisig po tayo sa pagpapayabong ng agrikultura ng bansa sa pagkamit ng mas masaganang bukas para sa ating lahat, para sa lahat ng Pilipinas. Sa aking mga minamahal na Dabawenyo, daghang salamat sa inyong patuloy na pakikiisa at sa ating pagsulong tungo sa bagong Pilipinas. Maraming salamat po. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, nasaksihan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagpirma ng Civil Works Contracts para sa Davao Public Transport Modernization Project o DPTMP nitong Miyerkules, Pebrero 7 sa Waterfront Insular Hotel sa Davao City. Ito ay kasabay ng ika-125 taong anibersaryo ng pagkakatatag ng Department of Transportation o DOTR. Ang DPTMP ay itinuturing na isa sa mga pangunahing programa na mayroong layunin na pagandahin pa ang sistema ng transportasyon sa ating bansa. Nakaangkla rin ang DPTMP sa Public Utility Vehicle Modernization Program o PUVMP ng ating pamahalaan. Narito ang kabuuang mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa nabanggit na kaganapan. Maraming salamat sa ating pangalawang Pangulo at kalihim ng Department of Education, Sara Duterte, for your kind introduction. Oh, please take your seat. The lead agency in this very forward-looking and progressive project, our Transportation Secretary, Secretary Jimmy Bautista, and quietly sitting here on the end is, playing a very important role, is Secretary of the Department of Budget and Management, Secretary Mina Panandama. Meron kang fans club dito The members of the cabinet who are here today, we have come because we have made several stops. The first of which was the Apo Agua, the big water purification project that we just inaugurated, and that is another very important development for Davao and the city in particular and Davao in general. And the reason we asked the cabinet secretaries to join us is because this exemplifies the approach that we have taken to the challenges that we face and the initiatives that we would like to pursue, in that we are using what we refer to as a whole of government approach. Because even a project that is very specific to the DOTR nonetheless requires support from many of the other agencies of government. And it is only this way that we are able to maximize the effect
that people will feel when it comes to the ground level. Of course, very much as a partner also of that are our private sector partners, because we now have put front and center, together with the government, the private sector, as being a necessary part of the development of the Philippines in the different sectors that we are hoping to improve. My fellow workers in government, all the distinguished guests here today, ladies and gentlemen, good afternoon. Today, we launch a project that will not only move people and hardworking people around with ease, but to transport their progressive city to a modern future with certainty. The words that describe this project, safe, reliable, and efficient, are in fact the same traits all Filipinos aspire to see in the communities that they live in. This project is more than bringing people and their products to their destinations safe and sound. It should be rightly viewed as a major vehicle that will bring us to a better tomorrow. This is more than just a ceremonial signing for the civil works of contracts for the Davao Public Transport Modernization Project, or the DPTMP. It is a strong reaffirmation of our commitment to develop the Davao region. It is a demonstration of our resolve to deliver what people in all regions deserve: a mass transportation system that can move commuters and commerce efficiently. There is no better place than this city to renew the pledge that there's no better time than today, the 125th anniversary of the founding of the Department of Transportation. The DOTR has a proud heritage, being gifted with the DNA to stand at the forefront of development, to surge forward to frontiers of innovation. In 1899, the first DOTR secretary, Maximo Paterno, rode a train to the inauguration of the first Philippine Republic in Malolos, Bulacan, on the same carriages that ferried our heroes to their places of honor. Those trains were the official carriers of the revolution. The railways we are building today are inspired by the same vision that they held, that a mass transport system is essential to propelling our nation to progress. For the past 1.25 century, the DOTR has built a network which has linked our islands, has eased mobility, democratized travel, fostered prosperity, and connected our people with stronger ties. In an archipelago of 7,000 plus islands and many diverse cultures, the DOTR supplied the adhesive towards national unity. The DPTMP is envisioned in the same mold of breaking barriers, enhancing accessibility, and boosting productivity. The DPTMP will field 400 articulated battery electric buses and more than 500 diesel buses with 29 interconnected routes around the locality. So once completed, this is certainly, as they call it, a game changer. This project will become the template for public transport systems in other cities in our country. As a mass transport system, this people mover will provide faster, more comfortable commutes, whilst decongesting streets filled with private vehicles and improve road traffic. As an affordable and clean mode of transport, it will neither burn a hole in the pockets of our people, nor a bigger one in our ozone layer. As a catalyst for lifestyle change, it shows by example that there are feasible alternatives to commuting by private vehicles, that these can be left behind at home without having to be late for work, for school, or for whatever you need to do around and about the places that you live. This is not a project of the DOTR alone. Its success does not entirely hinge on only the agency's own capacity. In whatever era, great undertakings like these are never solo performances. To succeed, it requires the support of the local government, the informed consent of the people, and the backing of parties who will help us bankroll this dream. As to the first, I would like to express my deepest appreciation to our local leaders for fully backing this project. Dagang salamat. As a matter of fact, this project was first envisioned in the time when it was under the auspices of Mayor Sara Duterte.
As to the second, let me assure you that we treat people as joint venture partner, actively soliciting as much of their opinion and their views as possible to accommodate their sentiments into this and every other project. Our call for equitability and inclusivity covers those who will be temporarily inconvenienced by the project. On that note, we assure you that we will attend to the needs of those who will be affected during its construction. As to the third, I would like to express our gratitude to the people of the Asian Development Bank for believing in investing in our vision. Maraming salamat po. And I must point out that this is not the only large-scale project that we are undertaking together with the assistance from the ADB and from other financing institutions that have come to help the Philippines. So their support will be repaid with work that does not scrimp on the budget, nor cut corners on workmanship, nor block feedback, nor disregard deadlines. My instructions concerning projects across the board all over the country are very clear. Deliver on time, on spec, and on budget. There is another instruction to all agencies that I would need to have fully complied with, of which the recent flooding in Mindanao has emphatically shown. The infrastructure we are building must not only wipe out the arrears of the past, but must respond to the needs of the present and anticipate circumstances in the future. We must build while bearing in mind the worst the future will bring, of the earth getting hotter, getting wetter, and not on outdated assumptions that no longer apply. We cannot build climate-resistant infrastructure for our children based on the rainfall and temperature records during our parents' time. The same sensitivity to emerging trends and best practices should define our pivot to commuter and commuter-friendly transit systems. And that is why I'm ordering the Secretary of Transportation, the Secretary of Finance to work in tandem to explore financing sources for the 103-kilometer Tagum-Davao-Digos Railway. Thus far, this ambitious project has been stalled by lack of funding. So let us go and hunt for the right funding engine that will pull this project to the finish line. I have been briefed that financing railway models can be creatively packaged in a hybrid way, with each component of the project underwritten by different stakeholders. Civil works, for instance, can be tendered to private investors. Rolling stock can be shouldered by official development assistance, or vice versa. There are some examples of ways we can explore different modes of financing to accelerate delivery. Of course, right-of-way is a deliverable entrusted to the government. I have mentioned these to illustrate one cardinal rule in transportation management of always being in the driver's seat of innovation. So when it comes to mobility, not all kinds of modernization requires high-tech and deep pockets, such as walkable pedestrian lanes, to give us an example. In the meantime, let us move at full speed in modernizing our airports, railways, seaports, roads, transportation hubs, and active mobility structures. This is the mission that DOTR has ahead of it. This is our ticket to a brighter future. This is an opportunity we should not miss on our way to a bagong Pilipinas. Congratulations once again to the DOTR on their anniversary. Maayong hapon sa inyong kaninong tanan. And thank you very much, and good afternoon to you all. Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga ulat, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang isang situation briefing sa naging epekto ng mga pagbaha at pagguho ng lupa na resulta ng shear line at trough o extension ng isang low pressure area o LPA.
Nakinig ang punong ehekutibo sa mga ulat mula sa mga lalawigan ng Davao de Oro, Davao Oriental, Davao del Norte at Davao Occidental maging sa lungsod ng Davao kasama ang mga local government officials sa Presidential Guest House sa Davao City nitong Miyerkules, Pebrero 7. Inilatag naman ng Office of Civil Defense o OCD ng TROF o ang epekto ng trough ng LPA sa Davao Region habang tinalakay naman ni Department of Social Welfare and Development o DSWD Secretary Rex Gatchalian ang mga tulong na maibibigay ng pamahalaan sa mga apektadong lugar. Atin ang pakinggan at subaybayan ng ilan sa mga bahagi ng naturang situation briefing. Alright, so yung dito sa ways forward ninyo, it's really continuing assistance from the DSWD. Pero yung assessment sa roads and bridges, we're still hindi pa tapos eh. We still don't know what the bridges siguro are the more critical ones. But yeah, when we'll have to still assess the damage. Because hindi pa kompleto ang assessment natin eh. Ongoing pa rin eh. Yes, sir. We are still all right, but yung sa sections that are not, basta siyempre the usual thing that we have to look at the main thoroughfares na para makapasok yung tao natin, and besides that matuloy yung yung ginagawa ng tao. They need to be transported from one place to another. I think ongoing naman Rex ang ating support from on the social side. Yes, Mr. President. Actually, we've been working with the different congressmen, governors, mayors about the family food packs. And later on, Mr. President, I think OCD consolidated our report with Yes, them. they're going to have one Yeah, later on. it's already there, Mr. President, and we'll also explain later on the other non-food assistance that we're packaging. Sige, again. we'll look forward to that. Okay. Okay. Is that? Yeah. Yeah, but we are already making the design for the approaches, di ba? Na nasira. That's for the national roads, Mr. President, but these are for the local roads and Local bridges and that I'm provincial. talking about. In some instances, Mr. President, I think we can avail of some of the under the calamity fund of the NDRRMC. Diba? That's one way. That's the only way I can think of funding it. Is using the calamity fund. All right, sige. We'll take note of that. Thank you. Well, we'll be undertaking all of this anyway, as a matter of course. Yung pag-aaralan na naman natin yung mga slope protection kasi nagbago nga ang weather patterns. So, we have to look at again and see kung tama yung mga flood control natin, if they're in the right place, if they're big enough, kung ano nangyari, bakit na yung iba na erode, masyado malaki ang tubig, we have to adjust to the new normal. But all of this is ongoing already. At least yung needs assessment muna. Yes, yes. Kasi hindi pa tayo tapos dun eh. We're not yet there. Nagbabago pa rin ang sitwasyon eh. So we'll have to wait until more or less masabi natin tapos ang event. But all of this is ready to be ready as soon as we are able to go in and actually do the work. Oh, all right. We really are still at that point that we still, that's as much as we can do for now, is to provide shelter and support for those who have been displaced. All of the other damages will still have to be assessed, and then we will then have to make a plan, get it funded. Now, the problem now with the provincial road bridges, again, Sec Gabo, I think, has some ideas on that, so we'll listen to him afterwards. All right, okay. All right, thank you. Thank you. Yeah. I'm a little concerned about those kasi nga nabaha yung evacuation center na kung saan na lang napadpad. We have to do something extra for them. Kasi, pero ang hirap hanapin.
and then saan natin talaga ilalagay. But at least, at the very least, makareceive sila ng assistance. So they're being extended, proper As assistance. the Vice Governor said, of all the provinces, sila yung nauna nakasubmit ng list. So we were paying out na as of yesterday, and we'll continue paying out. As Vice, siguro, I'll just sit down with you, the Governor, and si Kong about the additional ECT, emergency cash transfer. How do you handle that though? Because madali yung evacuation center, pupuntahan mo lang. Pero itong ganito, ibang klaseng problema. Okay, I was just talking to Sec about the evacuation centers na kailangan natin itayo. Because these are, again, like we were discussing over lunch, these are new areas that are being affected that were not really affected before. So anyway, we seem to be in the same general situation here, that we are still taking care of the evacuees. And although this rehabilitation of affected bridges, roads, and infrastructure will have to be assessed, that assessment will be done as soon as it's siguro yung critical, yung buksan natin para yung mga areas na hindi madalhan ng relief goods, na hindi madalhan ng mga equipment, na kung ano yung mga kailangan. Yun ang munang unahin natin. Just get them to, para passable man lang, para makadaan yung mga responders natin. Let's do that first, no? And then ongoing na naman ito. Yan is the same problem yung sa bridges, roads, and general infra. But the process is pagka mag-a-assess pa yung public works kung ano ba talaga ang damage, then they will have to design the remedy. Kung ano yung pwedeng gawin, kung minsan talagang hindi na kaya, we'll have to build another bridge. So we don't want to do. We'll still have to see which ones will be in that way, which ones are in that condition. Okay, and then there was a comment about the schools na nalubog, lahat ng gamit nasira, lahat ng gamit ng mga bata, diba? May equipment ng eskwelahan, things like that. So anyway, we will pagka meron na tayong numbers para alam natin kung saan ang kailangan, we will use the DepEd, and then siyempre the calamity funds again will be availed of. Inyong napakinggan ang tinig ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at ng ilang miyembro ng kanyang gabinete. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, mga lugar na tatamaan ng drought o tagtuyot dahil sa El Nino, madaragdagan pa ngayong Pebrero ayon sa Pag-asa. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Mary Ann Bastasa. Inaasahang madaragdagan pa ang mga lugar na makararanas ng tagtuyot ngayong tumitindi na ang epekto ng El Nino sa bansa. Sa inilabas na abiso ng Pag-asa, magpapatuloy pa rin ang pag-iral ng strong El Nino hanggang ngayong buwan at posibleng pumalo sa 24 na lalawigan sa bansa ang labis na maapektuhan nito. Kung pagbabatayan ng assessment map ng Pag-asa, may 23 lalawigan sa Luzon at 1 lalawigan sa Visayas ang nanganganib na makaranas ng drought. Kabilang dito ang Abra, Apayao, Aurora, Bataan, Benguet, Cagayan, Cavite, Ifugao, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Isabela, Kalinga, La Union, Metropolitan Manila, Mountain Province, Nueva Ecija, Nueva Vizcaya, Occidental Mindoro, Palawan, Pangasinan, Quirino, Rizal, Zambales at Negros Occidental. Inaasahan din ang dry spell sa 17 lalawigan habang dry condition ang iiral sa 10 lalawigan. Ayon sa Pag-asa, posibleng isa o walang bagyo rin ang pumasok sa Philippine Area of Responsibility ngayong Pebrero. Kaugnay niya ay tiniyak ng Pag-asa na mahigpit itong nakatutok sa ongoing El Nino phenomenon at sa monsoon activity. Patuloy naman pinapayuhan ng ahensya ang mga government agencies at publiko na magpatupad ng mitigating measures upang mabawasan ang impact ng El Nino. Ito si Mary Ann Bastasa para sa Radyo Pilipinas.
Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa kaugnay na balita, pamahalaan magpapatupad ng mga hakbang upang palakasin ang agrikultura sa gitna ng maging epekto ng El Nino phenomenon. Ang kabuang ulat ihahatid naman sa atin ni Melanie Valdos Reyes. Magpapatupad ang Department of Finance ng mga napapanahong mga hakbang upang palakasin ang agricultural production lalo na sa panahon ng peak ng El Nino na inaasahan sa darating na Marso. Ito'y upang masustini ang downward trend ng inflation at maiwasan ang pagtaas ng presyo ng bilihin. Kabilang dito ang mabilis na pagpapatupad ng El Nino Mitigation and Adaptation Plan. Ito ay ang cloud seeding operation, water saving technology at maigting na pagsubaybay sa presyo at supply ng pangunahing bilihin at mga agricultural products. Katuwang ang Department of Agriculture, ifa-fast track din ang kagawaran ang Philippine Crop Insurance Corporation o PCIC Indemnification Program para sa peste at tagtuyot. Ayon kay Finance Secretary Ralph Recto, titiyakin ang kanyang kagawaran ang napapanahon at supisyenteng importation base sa supply at demand conditions, partikular na dito ang rice importation. Melanie Valdos Reyes para sa Radyo Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, paglikha ng mas maraming trabaho, palalakasin pa ng pamahalaan matapos makapagtala ng pinakamababang bilang ng mga walang trabaho. Ang detalye ng balita, ihahatid sa atin ni J. Mark Dagala. Welcome para sa National Economic and Development Authority o NEDA ang lumabas na Labor Force Survey ng Philippine Statistics Authority o PSA. Ito'y makaraang makapagtala ang PSA ng 3.1% na unemployment rate nitong Disyembre 2023 kumpara sa 4.3% na naitala naman sa kaparehong panahon noong 2022. Ayon kay NEDA Secretary Arsenio Balisaca, patunay lamang ito na ang matagumpay na hakbang ng administrasyon na humikayat ng mas maraming negosyo sa bansa na magre-resulta ng mas maraming trabaho at oportunidad para sa mga Pilipino. Magpapatuloy niya pagtatatag ng social at physical infrastructure, kaya't kumpiyansa sa Balisacan na matutugunan ng pamahalaan ang pangangailangan sa sektor ng paggawa. Tiwala rin nakalihim na magtutuloy-tuloy ang magandang estado ng labor force sa bansa na bunga naman ng pagunlad ng iba't ibang polisiya na siyang magpapasigla sa ekonomiya ng bansa. J. Mark Dagala, Radyo Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Department of Migrant Workers o DMW pinasalamatan ng Partly Solon sa pagsasakatuparan ng pagbabayad ng Saudi Arabia sa mga overseas Filipino worker o OFW na na-retrench noong 2015. Ang kabuang ulat ihahatid sa atin ni Kathleen Forbes. Kaisa si Kabayan Party List Representative Ron Sanos sa pagpapaabot ng pasasalamat ng mga OFW sa pamahalaan. Ayon kay Sando, kapuri-puri ang ginawang hakbang ng Department of Migrant Workers sa ilalim ng pamumuno ni OIC Undersecretary Hans Kakdak at ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa matagumpay na paglalabas ng hindi nabayarang sweldo at benepisyo ng mga OFW na na-retrench sa Saudi Arabia noong 2015. Nitong Martes, inulat mismo ng Pangulong Marcos Jr. na nasa 843 na cheque na nagkakahalaga ng 91.45 million pesos ang na-clear na ng Land Bank. Kinilala ni Salo ang walang pakid na suporta at pagnanais ng Pangulong Marcos Jr. na isulong ang kapakanan ng mga OFW sa buong mundo. Kasama riyan sa pinasalamatan ng House Committee on Overseas Workers Affairs Chair, ang Department of Foreign Affairs, Philippine Embassy sa Riyadh, OWA at ang gobyerno ng Saudi Arabia. Humikat din ang mambabata sa mga OFW na hindi pa natatanggap ang mga cheque na makipag-ugnayan sa DMW para matulungan sila sa pagproseso. Ito si Kathleen Forbes para sa Radyo Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, Senador Sherwin Gatchalian nanawagan na sugpuin ang pang-aabuso sa mga kabataan gamit ang Artificial Intelligence o AI. Ang detalye ng balitang ito, ihahatid sa atin
ni Nympha Asuncion. Hinikayat din sila ng Sherwin Gatchalian ng mga ahensya ng gobyerno na kumilos para masawata ang banta ng Artificial Intelligence o AI na nagpapalalaan niya ng mga kaso ng online sexual abuse and exploitation of children o OSAIC sa Pilipinas. Ito'y makaraang magbabala si Council for the Welfare of Children o CWC Undersecretary Angelo Tapales na nagagamit na ang AI sa mga malalaswang larawan na ikinakalat sa iba't ibang platform. Ipinaliwanag ni Gatchalian habang patuloy na nagiging moderno ang teknolohiya, nakakaalarmang patuloy din na nakakahanap ng mga makabagong paraan ng mga nais na mga abuso ng mga kabataan. Mahalagaan niyang matugunan ang bantang ito at tiyaking sino mang gumagamit sa internet o teknolohiya para abusuhin ang mga kabataan ay mananagot sa batas. Kasabay nito ay nanawagan din ng senador sa mga magulang na bantayan ng maigi ang kanilang mga anak sa paggamit ng mga gadget, lalo na't maaaring maging daan ito para makakuha ang kanilang makuha ang kanilang mga larawan at magamit sa iba't ibang paraan ng karahasan at mga abuso. Ito si Nympha Asuncion para sa Radyo Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, pagsasanay ng ating kapulisan patungkol sa cybercrime, sinimulan na ng Philippine National Police o PNP. Ang kabuang ulat, ihahatid naman sa atin ni Leo Sarne. Sinimulan na ng Philippine National Police ang pagsasanay ng kanilang mga tauhan sa mga himpilan ng pulisya sa pag-iimbestiga ng mga cybercrimes. Ayon kay PNP Public Information Office Chief at Spokesperson Police Colonel Gene Fajardo, ito ay para makapagtatag ng mga cybersecurity desks sa bawat istasyon alinsunod sa kautusan ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na paigtingin ang kampanya kontra sa cybercrime. Ayon kay Fajardo, ang Regional Anti-Cybercrime Units o RACU ang nagbibigay ng training tungkol sa mga nauusong cybercrime at kung paano i-handle ang investigasyon sa mga ito. Sa ngayon niya ay nakatapos na ng pagsasanay ang 52 pulis mula sa Police Regional Office o PRO4A at nakalinya na rin ang mga pulis sa iba pang riyon na sumalang sa pagsasanay ng iba't ibang RACU. Ayon kay Fajardo, sa unang buwan pa lang ng taon, nakapagtala ng PNP ng 578 kaso ng online scam, 305 kaso ng illegal device access at 109 na kaso ng computer-related identity theft. Mula sa PNP, ito si Leo Sarne para sa Radyo Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. At yan ang mga mainit na kaganapan para sa araw na ito. Samantala, ating antabayanan ang mga ulat mula sa ating mga kapatid na himpilan sa probinsya para sa Regional News. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Narito na ang bugson ng ating mga regional news. Dumako muna tayo sa rehiyon ng Luzon. Department of Education o DepEd sa Lawag, nagpaalala ukol sa suspensyon ng klase sa oras ng kalamidad tulad ng lindol. Ang kabuang ulat, ihahatid sa atin ni Jude Pitpitan. Nagpalagip ti Department of Education kadagiti school heads no kaano ang maideklara suspended di klase no adagiti saan na mapakpakadaan na pasamak. Sekund kinilawag City Schools Division Superintendent Dr. Joan Corpus basar it DepEd Order number 37 series of 2002 when guidelines in the cancellation or suspension of classes and work in the event of natural disasters, power outages and power interruptions and other calamities. Automatic ang makanselar ti klase kadagiti lugar nga in declarative box nga apektado ti ginginad nga agpiksa iti intensity 5. Dati katap no may kantiksan sa dagiti inhinyero school heads kaya na dumapay nga masaknan akitan ti kinatalgad dagiti ubing asumrag kadagiti kwartuda kang runaan nan iti structural integrity dagiti na apektaran na pasdag iti pagadalan. May palagit nga iti kalman na maldit ti 5.9 magnitude dito yung probinsya ti Ilocos Norte kaya narik na dito yung syudad ti Lawag intensity 5 akapigsana. Manipod dito syudad ti Lawag, Jude Pitpitan para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Inyong napakinggan ang ulat ni Jude Pitpitan mula sa Lawag. Dumako naman tayo sa Agoo, bilang ng mga turistang nagtungo sa San Gabriel o San Gabriel La Union noong 2023 tumaas ng 21%. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Glenda Sarak. Ngimato iti 21% bilang dagiti turista nagpasyar iti San Gabriel La Union iti 2023 kumpara iti 2022. May basar iti datos ng Inruar ti San Gabriel Municipal Tourism Office na record ti 48,654 bilang dagiti turista nagpasyar iti San Gabriel iti napalabas atawan kang runan na iti nalatak at Tangadan Falls. Nangat nga to dito iti 21% kumpara iti 40,189 iti 2022. Nakaipaida ito iti 26,759,700 pesos at tourism receipts nangat nga ito iti 21% kumpara iti 22,079,964 pesos iti 2022. Sigon iti San Gabriel Municipal Tourism Office, iti 2023, iti bulan ti Abril, ti kaaduan ti bilang dagiti turista ang nagpasyar ijay munisipyo adumanon iti 7,563, may kadwa ti Mayo a 7,143, kan may katlo ti Marso a 4,654. Manipod Agoo La Union, Glenda Bakungan, Sarak, para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Glenda Sarak mula sa Agoo. Puntahan naman natin ang rehiyon ng Kabisayaan Housing Project para sa mga dating rebeldeng New People's Army o NPA. Itatayo sa Eastern Visayas. Ang detalye ng balita, ihahatid sa atin ni Daisy Belizar mula sa Borongan. Isa nga housing project ang gintutukod yanahan gobyerno para informal rebels o peace builders. Habungtuhan kan Avid, Eastern Samar. Ang proyekto nga tinawag saad nga balay, inagtutuyo makaprovide in disente nga balay had dati mga rebelde nga nagtitikang hinpanibago nga kinabuhi. Hini nga proyekto ang peace builders inhahag-iron ng Technical Education and Skills Development Authority, ha carpentry and masonry para hira mismo ang magtukod ang ira balay pinaagihin bayani. Igi-enroll liwat hira hatupad program ang Department of Labor and Employment. Agud magkamay-adin pangita durante hiton construction phase. Sigun kan Mayor Vilma Herminohan kan Avid, ang proyekto ay makakabenepisyo diri la ang mga FR kundi patihan ira pamilya. Pinaagi hini pulong niya, maauhagan iba pa nga aktibo nga rebelde nga bumalik kapiudan gobyerno nga magdadalan hin kahimyangan ngan progreso hay ira lugar. Tiga nga Borongan City, Daisy Lalosa Belizar para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Daisy Belizar mula sa Borongan. Dakuin naman natin ang rehiyon ng Mindanao. Department of Agriculture o DA Region 10, suportado ang livelihood project ng Philippine Army para sa mga rebel returnee ng Misamis Oriental. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Ryan Carbon mula sa Cagayan de Oro. Isip pagsuporta sa pagsalig sa gobyerno sa holistic peace building initiatives ang Department of Agriculture Regional Office 10 ubos sa papangulo ni Regional Executive Director Carlin Collado uban sa 58 Infantry Battalion bago lang gilusad ang Swine Dispersal Livelihood Project alang sa mga rebel returnees sa Misamis Oriental. Ang proyekto nagtumong sa paghatag o gahom sa mga kaning rebelde o kaning underground mass organizations pinaagi sa paghatag kanila og economic kanhong mga oportunidad pinaagi sa agrikultura. Tulo ka people's organization sa Claveria, Misamis Oriental ang napili og nakadawat sa maong proyekto. Kini mao ang Anlag Ani Tapukanan Consumers Cooperative, Aligodon Higawanon Farmers Association ug ang Mat-E United Women's Association. Nakadawat ang mga people's organization og 12 ka baboy, 46 ka sako sa feeds og lain-laing mga bakuna sa baboy. Ang mga nakadawat nakagiusab sa usa ka komprehensibo nga programa sa pagbansay sa pagnegosyo sa agrikultura aron matabangan nila ang mahimong self-reliant nga mga miyembro sa komunidad.
Labaw pa sa paghatag o panginabuhian sa mga kaning rebelde ang nagtinabangay nga proyekto sa Department of Agriculture Region 10 ug 58 Infantry Battalion gibase sa pagpasiugda sa malungtarong kalambuan o malungtarong kalinaw sa mga lugar nga apektado sa panagbangi sa rehiyon. Gikan sa Cagayan de Oro City, Ryan Carbon para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Ryan Carbon mula sa Cagayan de Oro. Pumunta naman tayo sa Iligan, kauna-unahang 1 Ascenso Misamis Occidental Palaro 2024, opisyal ng sinimulan. Ang detalye ng balita, ihahatid sa atin ni Sharif Timhar Habib Majid. Sa tumo nga mapalambo ang sports program sa probinsya sa Misamis Occidental, opisyal nga gisugdan kagahapon Pebrero 7, 2024 ang unang 1 Ascenso Misamis Occidental Palaro 2024. Gipahigayon kinisugod sa Pebrero 7 hangtod 11 sa Tangub City Global College Sports Complex, Tangub City, Misamis Occidental. Gipangunahan kini sa lokal nga kagamhanan sa Misamis Occidental sa pakigtambayayong sa Department of Education o DepEd. Gisalmutan kini sa kapin nga 5,000 ka mga atleta ug mga delegado gikan sa 14 kalungsod ug 3 ka syudad sa Misamis Occidental. Sa iyang pamahayag ni pahinumdom si Philippine Sports Commission Commissioner Walter Francis Torres nga pinaagi sa sports mahiusa ang usa-usa, masilsil ang disiplina ug mapalambo ang panag-igsuonay. Ang mga munaog sa maong palaro maoy mo representar sa 1 Ascenso Misamis Occidental team sa Northern Mindanao Regional Athletic Association Meet nga ipahigayon sa probinsya sa Camiguin karong umaabot nga Mayo. Gikan sa Radyo Pilipinas Iligan, kini Sharif Timhar alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At inyong napakinggan ang ulat ni Sharif Timhar Habib Majid mula sa Iligan. Dito na natatapos ang ating regional news. Narito naman ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan na ihahatid sa atin ng ating kasamang si Bea Gaza. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nangako ang Asian Development Bank o ADB na susuportahan ang pangunahin at mas pinahusay na estratehiya ng koleksyon ng buwis na ipinanukala ni Finance Secretary Ralph Recto gamit ang teknolohiya para sa mas episyente at agresibong pagbubuwis. Sa isang pahayag sinabi ng Finance Department na nakipagpulong kamakailan si Recto sa mga senior official ng ADB kung saan nabanggit nito ang pangangailangan sa mas pinagkaisang koordinasyon ng interagency, national at lokal na mga ahensya upang pagtugmain ang mga tala ng registered taxpayers at mas pinaigting na koleksyon ng buwis. Sa pamamagitan ng $400 million Domestic Resource Mobilization Policy-Based Loan, suportado ng ADB ang inisyatibo ng bansa sa paglikha ng patas at epesyenteng sistema ng pagbubuwis. Layunin ng policy-based loan na pagandahin ng domestic resource mobilization policies at legal frameworks, modernisahin ang tax administration sa pamamagitan ng digital transformation at pagtibayin ang international tax cooperation and exchange of information. Nakatakda ng gawin ang second sub-program sa 2025. Suportado rin ng ADB ang Bureau of Internal Revenue sa programa nitong digitalisasyon sa pamamagitan ng pagbibigay ng technical assistance na maghahanda sa ahensya sa investment project nito sa 2025. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Pinaigting palalo ng Department of Trade and Industry o DTI ang masusing pagsusuri ng online sellers, partikular ang mga nag-aalok ng mystery box o parcel upang tiyakin ang proteksyon ng mga consumer at pagtalima sa fair trade practices.
Sa panayam sa Bagong Pilipinas ngayon, sinabi ni DTI Assistant Secretary Amanda Nograles na lahat ng online shops na nagbebenta ng mystery items ay sasailalim sa mahigpit na verifikasyon at kakailanganin nilang magbigay ng ebidensya sa sourcing ng mga item na iniaalok nila sa kanilang platforms. Ani Nograles, kinakailangan nilang patunayan na nakuha ang mga ito sa legal na paraan, maaaring sa pamamagitan nito ng proof of purchase mula sa valid auctions o kumpirmasyon na legal itong nakuha sa Bureau of Customs o BOC. Regular na minomonitor ngayon ng DTI ang mga online stores ayon kay Nograles. Paliwanag dito, ilan kasi sa mga mystery box o parcel ay illegal na nakuha sa nakaw ng mga produkto mula sa warehouses na labag sa anti-fencing law ayon sa opisyal. Ipinagbabawal sa anti-fencing law ang pagbebenta ng nakaw ng mga produkto o item na nakuha sa illegal na paraan. Maaaring parehas ang seller at buyer ay masingil kung ito ay nakaw. Layunin ng mas pinahigpit na regulasyon ng DTI sa mga online seller ang proteksyonan ang mga consumer mula sa potensyal na mapanlin lang o hindi ligtas na mga produkto habang itinataguyod ang transparency at accountability sa sektor ng e-commerce. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Mas mabilis ang paglaki ng sektor ng paggawa o manufacturing output nitong Desyembre ng nakaraang taon ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA. Batay sa datos ng PSA, lumaki ang Value of Production Index o VAPI sa 2.6%. Mas mabilis sa 2% ang paglawig nito noong Nobyembre 2023. Ngunit mas mababa ito sa 10.1% paglaki noong nakaraang taon. Samantala, ang Volume of Production Index o VOPI naman ay lumaki sa 2%. Mas mabilis sa 1.8% paglaki noong Nobyembre ng 2023, ngunit mas mabagal kumpara sa 4.5% paglawig noong Disyembre taong 2022. Bahagya namang bumaba ang average utilization rate para sa manufacturing section noong Disyembre 2023 sa 74.3% mula sa 74.8% noong buwan ng Nobyembre. Ayon sa PSA, nagulat ang lahat ng industry divisions ng capacity utilization rates na mahigit sa 60% sa naturang buwan. Kabilang sa 3 pangunahing industriya na nagulat ng pinakamataas na capacity utilization rate ang manufacture ng rubber at plastic products, machinery at equipment maliban sa electrical, at beverages. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Iyan po ang ating balitang negosyo at kalakalan. Ito si Bea Gaza para sa Radyo Pilipinas World Service. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Bea, para sa ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan. Narito naman ang ating segmentong Balitang Sports na ihahatid naman sa atin ng ating kasamang si Leo Magpayo. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw. Narito na po ang Sports Balita. Nakakuha din ng panalo ang Magnolia Chicken Templados Hot Shots sa 2023 to 2024 PBA Commissioners Cup Finals. Tinalo ng Hot Shots ang San Miguel Beermen 88-80 sa Game 3 ng kanilang Best of 7 Series na ginanap sa Smart Araneta Coliseum sa Quezon City. Nanguna para sa Magnolia si Mark Baroca na nakagawa ng 20 puntos, 6 na rebounds at 4 na assist, habang nag-ambag si Paul Lee ng 12 markers, 3 boards at 3 assists. Sinabi ni Magnolia Head Coach Chito Victorero na naging maganda ang kanilang depensa kung saan nalimitahan nila ang SMB sa 34% shooting. Nakatulong din sa tagumpay ng Hot Shots sina Aris Dionisio, Ian Sangalang at Tyler Pay na lahat ay nakagawa ng 11 puntos.
Pinangunahan naman ni Import Benny Boatwright ang SMB sa nagawa nitong double-double na 27 puntos at 13 rebounds, habang nakagawa din ng double figures sina CJ Perez, Junmar Fajardo at Jeron Teng na may 16, 11 at 10 puntos ayon sa pagkakasunod. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nakabalik sa tuktok ng entablado ang Cavitex Braves pagkatapos nilang kunin ang Corona laban sa Blackwater Smooth Razor 20-18 sa Season 3 ng PBA 3-on-3 Third Conference Leg 6 na ginanap sa Ayala Malls Market. Nanguna para sa Braves ang veteranong si Jorey Napoel na nakalikom ng 13 puntos kung saan ang 3 puntos ay nanggaling sa huling minuto ng laro. Ito ang una nilang titulo simula pa noong Season 1, Leg 4 at Leg 5. Tinalo muna ng Cavitex ang Barangay Ginebra sa quarterfinals 21-17 bago nila sinira ang pangarap ng TNT Triple Giga para makuha ang back-to-back crown 18-16 at para kunin ang 100,000 pisong premyo. Samantala, ito ang unang pagkakataon na si Wendell Comboy at ang Blackwater ay nagtapos sa ikalawang pwesto kung saan ang huli nila ay ang bronze medal finish noong Leg 4. Iuwi nila ang 50,000 pisong papremyo. Nakapasok ang Blackwater sa final sa pamamagitan ng pagdaig sa Pioneer Elastoseal sa quarters 21-17 at sa Meralco Bolt sa semis 20-19. Pumangatlo naman ang TNT pagkatapos talunin ang Bolts 21-16 para angkinin ang 30,000 pisong gantimpala. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Patuloy ang pagraragasa ni 3D Ravenna at ng Sun N Neo Phoenix kung saan umabot na sa 15 sunod-sunod na laro ang kanilang naipanalo sa Division 1 ng Japan B-League. Ang pinakahuling biktima ng Neo Phoenix ay ang Fighting Eagles Nagoya kung saan sa sarili nilang court sila tinalo 95-89 na ginanap sa Nagoya Biwajima Sports Center. 5 players ng Sun N ang nakagawa ng double digits sa pangungunan ni Yante Maten sa nagawa nitong 23 puntos. Nagambag si Ravenna ng 18 puntos at 8 rebounds sa loob ng 35 minutong paglalaro, habang naka-double-double naman si Cody Clark sa nagawa nitong 13 puntos at 10 rebounds. Lalong gumanda ang record ng Neo Phoenix sa 33-4 at nananatiling nasa tuktok ng team standings. Ang huling talo ng Neo Phoenix ay sa kamay pa ng Seahorses Mikawa 87-94 noon pang Disyembre 20 ng nakalipas na taon. Naglalaro si Ravenna para sa koponan ng Sun N simula pa noong 2020 kung saan nag-a-average ito ng 12.9 points, 5 rebounds, 2.7 assists at 1.1 steals per game. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ito po si Leo Magpayo. Magandang araw. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat Leo para sa ating segmentong Balitang Sports. Samantala, narito na ang mga latest chika sa ating segmentong Balitang Artista kasama ang nag-iisang si Mama JT. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon.
Halu, magandang araw sa ating mga chismoso at chismosang nag-aabang ng ating balitang artista. Nandito na si Mama JT para magatid ng mga trending na balita sa mundo ng showbiz. Ito na ang ratsyada ng mga chika. Kinakiligan ng mga kachismis natin ang palitan ng mensahe ng singer na si Juan Carlos J.K. Labajo at ang Miss Universe Philippines Cavite 2024 at singer-songwriter na si Dia Mate. Nag-post kasi ang beauty queen sa Instagram ng birthday greeting para kay JK na nag-celebrate ng kanyang ika-23 kaarawan nito February 5. Sa photo na ibinahagi ni Dia sa kanyang IG page ay makikita si Juan Carlos na lampak sa sahig ng isang art museum. Ang nakasaad sa caption ng IG post ni Dia para sa buwan at ere hitmaker, quote and unquote, "To my light and happiness, happy birthday, love." May kasamang red heart at emoji pa yung nasabing post ni Dia. Ito pa, dagdag pa niya, "May you receive everything you deserve in this lifetime." At ito pa yung nakakagulat sa lahat, sabi ni JK at Dia sa isa't isa, "I love you." And nirepost naman ito ni JK sa kanyang IG story kung saan mababasa ang caption na "Love you, BB" na may smiling face with red heart emoji. At ito yung unang pagkakataon na nagpalitan ng sweet messages ang rumored couple sa social media. Kaya ang feeling ng kanilang mga taga-suporta, Instagram official na ang kanilang relasyon. Kumakailan, spotted na magkasama sina JK at Dia sa isang event kung saan nakasama rin nila ang kapwa singer-songwriters na sina Moira De La Torre at Kyle Echari. And unang pumutok ang tungkol sa relasyon ng dalawang OPM artist noong April 2023 nang kumalat ang kanilang TikTok video na in-upload mismo ng beauty queen. At isa pang video ni na JK at Dia ang nag-viral naman sa TikTok kung saan mapapanood silang nagsasayaw gamit ang kantang Cupid ng K-pop girl group na 50-50. At ito ang huling nakarelasyon ni JK ay ang beauty queen ding si Maureen Roblevitz na masaya na ngayon sa kanyang model boyfriend at medical student na si Noah Steinbuch. Samantala, usap-usapan ngayon ang pagkakaugnay ni kapamilya actress Ivana Alawi kay Bacolod City Mayor Albi Benitez. Sa chika ni OG Diaz sa kanyang vlog na OG Diaz Showbiz Updates, nagsimula daw ito sa isang chika nga naispatan ng alkalde ng Bacolod na nasa Japan kasama ang isang sikat na sexy actress. Ayon naman sa artikulo ng isang entertainment news website, panay ngiti at iling lang daw ang isinagot ng alkalde ng mausisa tungkol dito. At ang lumulutang daw na pangalan ay si Ivana Alawi. And payo ni OG sa nasabing vlog, makabubuti raw na sagutin ito ni Ivana. Pati raw sa kanila ay may nakarating na bukod sa Japan na ispatan din ng dalawa na namasyal sa Baguio at si Ivana pa mismo ang nagtungo pa raw sa Bacolod. Sana raw ayon kay Mama Ogs hindi ito totoo dahil maganda naman daw ang career ngayon ng sexy actress. Kaya sa palagay ni OG ay walang dahilan para sumuot ito sa ganitong sitwasyon. And matatanda ang nasabi na ni Ivana na may non-showbiz boyfriend siya ngunit hindi na siya nagbigay pa ng anumang detalye kaugnay neto. At sa panghuli nating chika for today, tanggap na ni Catherine Bernardo na may mga fans na hindi nagustuhan ang nangyaring breakup nila ni Daniel Padilla. And kung may mga supporters sila ni Daniel na nagulat at hindi sumang-ayon sa kanilang paghihiwalay, tanggap niya rin ito dahil alam niyang wala itong kontrol sa kung ano ang nasa isip ng kanyang mga tagahanga. Pero nagpapasalamat siya sa Katniel fandom na hindi bumitiw sa pagmamahal at pagsuporta sa kanilang tambalan ng ilang taon. Masakit at mahirap din daw para kay Catherine ang mga naging kaganapan sa personal niyang buhay nitong nagdaang taon, pero hindi siya nagpatalo sa pagsubok at naging mas matapang sa pagbangon at pag-move on. And OMG, wala na tayong oras para sa ating balitang artista. Maraming salamat mga kachismis sa pakikinig sa aking mga chika for today. Ako po si Mama JT para sa Radyo Pilipinas World Service. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po ang kabuuan ng ating programa para sa araw na ito. Samantala, magpapasalamat muna tayo
sa ating mga nakasama sa ating transmitter site sa Tinang. Sa studio, kasama natin si Milo Janela, Susan Aison at Anthony Pimentel. Maraming salamat din sa mga naghatid ng mga ulat mula sa Kamaynilaan at mga probinsya, pati na rin ang naghatid sa atin ng ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan na si Bea Gaza at ng segmentong Balitang Sports na si Leo Magpayo, maging ang naghatid sa atin ng segmentong Balitang Artista na si Mama JT. At syempre, maraming salamat sa ating station manager na si Mr. Ray Sampang. Maraming salamat po hanggang sa susunod na edisyon ng ating palatuntunan. Huwag kalimutang mag-like, mag-follow at mag-subscribe na sa mga social media account o page ng Radyo Pilipinas World Service upang maging laging updated sa mga mahahalagang balita. Sa ngalan ni Ven Blones, ito po si Steph Vicente. Mabuhay po tayong mga Pilipino. At yan ang Pilipinas ngayon. Muling samahan si Ven Blones sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas ngayon! Ang tanging may pamamaan ako'y edukasyong Pilipino. Tinuturong galing at talino para maabot ang pangarap mo. Ang tanging handog ko sa'yo'y edukasyong Pilipino. Diskarteng mula sa puso, mamamangha ang mundo. Matatag na mga guro, matatag sa mga pagsubok, matatag na mga mag-aaral, matatag na talino'y umiiral. Hinaharap ang hirap, walang takot sumugod, humahanap ng solusyon, ipaglaban ang edukasyon. Kabataang Pilipino, Muslim o Kristiyano, lahat ng paniniwala, lahat ng katutubo, may kapansanan, iba man kasarian. Ang ating pag-aaral ay ating karapatan. Ang ating pag-aaral, pang-ahon sa kahirapan. Matatag na mga guro, matatag sa mga pagsubok, matatag na mga mag-aaral, matatag na talino'y umiiral. Hinaharap ang hirap, walang takot sumugod, humahanap ng solusyon, ipaglaban ang edukasyon. Ang tanging alay ko sa'yo'y edukasyong Pilipino. Matapat ng pamamaraan, maunlad na kinabukasan.